sinasabi ko kanina mga kabiyahero, ito na yun. So hanggang dito na lang muna, no? Balik tayo ng France, guys, mga kabiyahero. Hirap dito bumiyahe sa Italy, maraming ginagawa. Papasok na naman tayo ng tunnel. Puro one way yung daan ngayon sa Lubungan. Daming ginagawa kasi dito sa Italy. Punta tayo ng Bridges Tunnel. Sigip yung daan, oh. Buti maliliit yung phone nila. Kaya kahit masagasaan mo, walang problema, hindi magkakalat. Maliliit yung phone na anong tawag nito, reflected. Tunnel. So may tunnel pa tayong papasukan doon mamaya, no? Yung Bridges Tunnel, yung mahaba. Bawal tayong mag-video doon. Yung daanan natin ng taas nito. Mataas tong tulay na to, yun. Mas papasok pa tayo dyan sa isang tunnel ulit. Sa Lubungan to.
bus. Bagal kasi yung nasa unahan. Bigat yung tanker kasi yung nasa unahan eh. Paakyat tayo ng bundok. Tunnel pa tayo dito madadaanan, mahaba yung tunnel, medyo mahaba yung tinatawag na Regis Tunnel, no? So doon bawal mag-video doon, bawal tayo mag-video. Mahigpit na ipinagbabawal ang mag-video doon sa Regis Tunnel. Yun ay border ng Italy at France. Sa Bridges Tunnel ay 70 lang mga kabiyahero, 70. Dito mga kabiyahero, madalas magsara tong highway na to, yung kabilaan talaga. Kaya minsan dadaan ka dyan sa mga bundok, may binibigay silang mga daan, may mga daan yung mga bundok na yan, yung mga bypass. Dyan ka dadaan, yung may daan, nakita nyo sa taas na yun, parang may kwan, tulay, dyan ka dadaan, napakalayo. Pagkatin mo yung mga bundok-bundok. So kung alanganin na yung oras mo talaga, GPS signal lost. hataw talaga. Madalas sila magsara dito pag lalo pag alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga yun. So may road repair. Madalas kasing maraming gumagawa ngayon sa kalsada gawa ng hindi pa taglamig, hindi na taglamig. Medyo tag-init na siya. Dito yung portion na to mga kabiyahero madalas magsara. So kung nakikita niyo yung mga bundok na yan sa gilid-gilid, yan may mga daan mga yan. So mga kakahuyan dyan kada daan. Nagsara to, kaya medyo malayo
tayo yung dinaanan natin, paikot-ikot tayo dyan sa bundok hanggang makarating tayo dun sa papuntang Plasencia, Italy. Tumagos na tayo ng Torino. Pasok tayo dito sa tollgate, no? May kasunod ditong tollgate, yung Bridges Tunnel. May tollgate pa tayong madadaanan. So pag nagsara to mga kabiyahero, yan yung bundok na yan, may daan yan. Diyan tayo dadaan. Paikot-ikot tayo dyan. Medyo matataas yung bundok dito dito sa Italy. Tataas. You are over the speed limit. Approaching tayo ng tollgate, no? Tollgate. Tingnan nyo yung lobid nila dito. Ang bababa. May karga siyang ilis eh. Kabiyahero, ayun sa kabila, bandang kanan ko, dyan tayo dadaan pag nagsara tong highway na to. Dyan yung daan na yun hanggang makarating ka ng Torino. Itong sa daan, itong nasa kanan ko. Prepare to keep left after 3 kilometers. So pag doon ka dumaan, hindi na gumagana yung navigation mo, naliligaw na siya. So sundan mo na lang lagi yung pupuntahan mo, kasi may nakalagay naman na signboard. Tutumbukin mo na lang yung, halimbawa Torino, yun, tutumbukin mo na lang yun. Na. So ngayon alas 7 ng gabi. So parang hindi pala 7 ng gabi, oh. Direct pa yung araw. Ubusan ng oras to si kolega, oh. Tumabi. So ito, last na tunnel na yung madadaanan natin, yung Bridges Tunnel. Yan na. Ito na yung kasunod, Bridges Tunnel na. So bawal na tayo mag-video dun. In 1 kilometer, Mahigpit keep na left. pinagbabawal ang pag-video dun. So malaking multa yan. Sinasabi ko kanina mga kabiyahero, ito na yun. So hanggang dito na lang muna, no? So ayan na, nakalabas na tayo sa Bridges Tunnel. Ito, bababa na tayo. So oras natin na mag-alas 8 na. Pero
tirik na tirik pa din yung araw. Baba na naman tayo. Mahaba-haba to. Yung mga bundok na yan na nakikita niyo sa dadaanan natin lahat yan. So dito pwede na tayo mag speed 90. Walang problema dito. Doon lang sa Bridges Tunnel talagang may sinusunod tayong speed doon. 70 lang yung speed natin. Tapos ang pagitan ng dalawang truck may ilaw naman na nakalagay doon ng blue. So dapat doon ka sa blue. Yung isang truck doon din sa blue. So 150 meters ang pagitan ng bawat truck. So dito pwede na tayong kumataw dito. Ito yung daanan na yan You are over the speed limit. doon. Itong tulay na to, pag nagsara to, papasok dito, yan ka rin dadaan sa mga yan, kabundukan na yan, yung nasa kanan ko. Yan, madadaanan mo lahat yan. So hindi ka dadaan dito pag nagsarado to. So may mga bypass silang binibigay, doon tayo dadaan oras na nagsasarado tong daanan. Speed natin ng 80, pwede na tag 80 dito, pwede na mag-pass kahit 90, walang problema. You are over the speed limit. So tirik na tirik pa rin yung araw, salubong sa atin yung araw, nakasilaw. Maganda yung view pag ganitong panahon talaga. In 600 meters, keep left to stay on A43. Alas 8 na. Labing tirik yung araw pa din. Hanggang alas 9 yung araw dito. Hanggang alas 9 na 9:30. Ayan yung tumutunog. Kamera yan. Kamera sa daan. Keep left to stay on A43. Daan dito lang tayo. Ayun, nandun sa ibabaw. Continue for 66 kilometers. So ayan, pwede na mag 90. Double lane na dito, pwede na mag-vertic dito sa likod natin yung boxing. Kanina pa buntot ng buntot. Ito na. Hanggang 90 lang tayo. Overspeeding na. Biruin mo yung mga bundok nila o may dadaanan ng mga train, passenger train, saka yung container.
dito. Mag-begin country tayo. Ang ganda ng view dito. Ang tataas ng mga bato. So mag-begin country tayo. Begin please. So France. Yun. Okay. Let's go. Tayo, ang oras pa alas 8. So makarating tayo dun sa hotel ng alas 12. Ay, mga 45 minutes pa ako. Rest. Daming bahay doon sa kabundukan, ang ganda. Taas ang bundok na yun, ang may yelo pa. Maganda bumiyahe pag ganito. Medyo tag-init pero pag taglamig na, puno na ng yelo ang daan. Hirap. Ganito tag-init, sarap bumiyahe. Kaso maraming detour sa daan. So dito naman no, nagsasara sila ng alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. So yun na lang tandaan mong oras para makapaghanap ka kagad ng ibang kalsada na pwede mong madaanan yung medyo mabilis. Mainit na naman. Ayun, natakpan tayo. Marami pa tayong tollgate na madadaanan. Siguro na sa mga 7 tollgate pa bago makarating dun sa hotel na kung saan tayo mag-stay. Dahil itong dala ko na truck, ipapasa ko dun sa isang driver dahil wala na tayong oras, maubusan na tayo. So putol-putol yung biyahe natin. Dating doon, antayin na naman natin siya. Mag-rest tayo ng 22 hours kasi magre-rest din siya doon sa kargahan. Mag-rest siya ng 9 hours. So mostly ganun ang inaantay namin lagi. 22 hours doon sa hotel. Dahil tatakbo pa siya ng 250 kilometer papunta at saka pabalik. Pagdating doon, mag-rest pa siya ng 9 hours. Kaya yun, medyo mahaba yung pahinga natin. Dito naman mga kabiyahero, dito sa France, pag nagsara yung daan nila, ilagay mo lang yung, makinig ka lang doon sa 107.7 yung FM nila. May English naman yun, nag-advise sila doon kung magsasara yung daan. Minsan kasi yung Google, hindi mo masahan, nakalagay sara, pero pagdating doon hindi naman. Ganun mostly ang nangyayari, na experience ko na ilang beses na. So ginagamit namin yung navigation, kasi merong navigation na online, katulad ng ginagamit ko itong isang navigation na Garmin, online to. So automatic siya nagbabato ng kalsada pag sarado, naghahanap kagad siya ng daan. So ito, ang problema
problema kasi sa navigation, Garmin, puro mga pang truck lang to talaga to, yung malaking daan kinukuha niya. Ito namang iGo, ganun din, pero hindi siya online yung iGo. So ang ginagamit na binabackupan ko lang ng navigation, GPS. So tapos yung isa pa yung Waze, kasi yung Waze, maraming user ng Waze na nagbabato doon ng kalsada na sarado yung kalsada o may ginagawa ganon, o traffic sa madadaanan mo. Yun mas madalas yung Waze na medyo okay siya gamitin. So pang backup lang yun, kasi hindi talaga siya totally na pang track. So backup lang siya para in case na magsara, makakita kagad, may option ka kagad nga kung saan ka pwede dumaan. So ang ganda ng mga bundok nila, ang tataas ng mga bundok na yan. So talagang matataas yung mga bundok na yan mga kabiyahero. Hindi lang natin maano sa camera natin, o kaya yung camera natin na ginagamit, GoPro. So naka 360 siya, so kuha kahit malayo. So tingnan, parang makikita mo lang na mababa yung bundok ganon, pero matataas talagang bundok yan, lalo na dito sa Italy. Kasi pag dito sa Italy ka, matataas talaga yung bundok nila, na mga bulubundukin nila dito. So kung nagsara yung daan nila dito, kahit bulubundukin naman, asfaltado, simentado, kaya hindi ka rin mangamba. Yun nga lang, makitid yung daan. Pag-araw naman, walang problema dyan, wala kang problemahin, kasi yung daan hindi naman nagsasara, hindi ganun. Mostly talaga nagsasara sila dito gabi. Yun ang kadalasan lang magsasara dito. So pagdating naman ng Friday, Sabado, tsaka Linggo, walang sarada yun. Bundok na yun na makikita natin, yun sa matataas yan. May mga bahay pa doon sa tuktok na yun. So dito na nga tayo, no? Nandito na tayo sa France. So malayo-layo pa tayo, kasi yung biyahe namin dito putol-putol. Hindi kayanin ng isang driving namin, no? Isang driving hindi kakayanin dahil 9 hours lang tayo. So ang ginagawa dito, pag-ihatid dun sa hotel, sasaluhin ng driver, siya magkarga, tapos ganun din tayo, mag-antay lang. Pagbalik niya, mag-antay tayo. Tapos pagbalik naman natin sa Italy, ganun din, dahil hindi natin kakayanin, malayo, hindi natin kayanin tag-isang driving. Ganun din, ipapasa natin doon sa kabin sa isang driver na nag-antay doon naman sa apartment. So itong pangarga kasi namin, bawal kaming huminto kung saan saan. So talagang diretso to, dahil parcel to parcel, UPS kami, puro parcel yung dala namin, kaya no delay, bawal malit. Talagang pag akyat mo ng truck, maglagay ka ng mga gamit mo, kung ano-ano dyan, mag-prepare ka, 10 minutes lang yun, tapos takbo na, diretso na. Dahil dito sa dala namin, hindi katulad ng mga side curtain, kahit walang problema yun, kahit malit sila, walang problema. Hindi katulad dito, talagang may sinusunod kaming oras, na dapat na ganong oras makarating kami. Gawa ng parcel nga ito. So bawal talaga yung delay. Ito naman, pag nasiraan kami, hindi naman na palagi talaga, o minsan lang na may pagkakataon, hindi mo maiwasan,
may rescue kagad na dumarating. So kami naman tatawag ka dahil yung company namin may, hindi ko nabanggitin kung anong company, no, may call center kami, 24/7 na call center, o tinatawag nilang service days, ang yun ang tawag dito, service days. So yun, tatawag ka doon kung anong problema, ganyan, no? Tapos siya na maghanap ngayon ng magre-rescue sa'yo kung alin siyang malapit, magantay ka lang doon. Pero kung dito naman sa madadaanan natin, kung makaabot ka doon sa mga may SOS kasi dito, may mga telepono yon, tatawag ka lang, alam na kagad nila yung location mo doon, gano'n, sasabihin mo na dito nasiraan ako, anong company, yun talaga, sasabihin anong company, anong truck mo. Kung ang tawag kasi nila dito sa dala namin, yung forward na may tila kasi ito ito yung tinatawag nila ditong trailer. Yun, ang tinatawag kasi nilang 17 meters, yun yung trailer sa atin na ginatawag nilang yun nga, side curtain, mga ganon. Yung tawag kasi nila dito talaga sa trailer to. Ito yung tinatawag lang trailer, yun sa katulad ng dala ko, dalawang container na magkasunod, putol-putol yun. Dito na lang muna tayo, no, kabiyahero. Doon na naman ulit tayo sa una naman, magpe-video naman tayo, no? Abangan nyo pa ang aking mga susunod na video. Marami pa tayong ma-explore dito sa biyahe na to. Ang biyahe ko kasi puro Italy, France, Italy, dati Germany, Denmark, Netherlands, ganon. Pero linya yun yung tinatawag nilang line. So ibig sabihin isang direksyon ka lang o isang company, yun yung tinatawag nilang line. Pero yung iba kong mga kasama, yung tinatawag nilang striker, strike anywhere. So medyo mahirap yun kasi gawa ng 9 hours lang sila doon sa hotel, mag-antay ulit ng panibagong truck, karga ng gamit, larga. So dadalhin mo ulit yun doon sa destination na yun, kung saan yun, no? Halimbawa hotel, ganon. Tapos iba naman papuntang airport, diretso ka ng airport, no? Yun, hindi to katulad dun sa ibang company, no, GPS signal na lost. permanente yung truck. Dito sa company ko, hindi permanente yung truck. Dito talaga yung truck dito 24/7 tumatakbo. So hindi sila nag-aaksaya ng oras. Ang kagandahan ng talaga dito sa linya, yung katulad sa akin, may halimbawa hanggang Friday lang yun, Lunes ulit ng hapon or gabi ang biyahe ko. So automatic may weekend talaga na 50 lagpas pa, 56 hours lagpas pa doon, minsan 90 hours, lagi yun, lagi. Maliban na lang kung may delay, yun. Pero kung wala namang delay, yun talaga lagi mong pahinga. Kung wala namang aberya, gano'n. Dito nga lang, yung truck na nito, pagdating sa hotel, baba mo ng gamit mo. So hindi naman talaga na nagdadala ko ng maraming gamit, no. Yung dinadala kong gamit, yung pangluto lang, pang emergency, gano'n. Iniiwan ko dun sa hotel yung mga malita. Hindi katulad ng mga kasama ko, no, mga ibang strike anywhere, lahat talaga dala malita, bawal iwan. Kasi hindi ka na makabalik dun sa kung saan ka nang galing. Yan ang pinagkaiba namin.
automatic talaga doon ka na magluto sa apartment. Pag sa hotel naman, pwede ka rin magluto patago-tago. Meron kasing hotel na mahigpit. Meron namang hindi, ina-allowed nila yung pagluluto. Meron hotel kasi na may mga lutuan din sila. Kasi gawa ng marami ding driver na nag-i-stay doon sa hotel, iba-ibang company. So yung hotel na iba talagang walang lutuan ganon. So patago-tago na lang. So ganito, maganda yung biyahe. Alhamdulillah, medyo okay kasi gawa ng maganda yung weather. Hindi ganong malamig, taginip na siya. So anong oras na? 9 na, 9. So maliwanag pa rin. Alas 9 na, maliwanag pa. Nandito na lang muna mga kabiyahero. Maraming salamat sa inyo